Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, panoorin po natin itong balita ng SMNI na itong si Mike Abe ay binanatan niya si Manny Pacquiao. Sinabi niya ni Mike Abe kay Senator Manny Pacquiao na may hangover pa mga suntok ni Mayweather at Marquez sa iyo. So guys, panoorin natin itong banat ni Mike Abe kay Manny Pacquiao. Play. Sariling opinion. Ang record. Tandaan natin, sabi ni Manny Pacquiao, good morning Senator Pacquiao, baka sabi ko nga kahapon, baka may hangover ka pa na suntok ni Mayweather at saka ni Marquez. Kasi sabi ni Pacquiao last month, wala pa daw sa record ng politika sa Pilipinas ang number 1 sa mga survey ay nanalo. Huh? Ay dalawa na nga yung napatunayan, hindi niya naalaala eh. Una, Manny Pacquiao. Ano ba tanong Manny Pacquiao? Fake news naman itong magsabi eh. Senador, 1998, kahit anong gawin, number 1 sa ERAP. Oh. Number 1 si ERAP sa survey at nanalo sa eleksyon. Ayun. Masang Pilipino. Number 1 sa ERAP sa lahat ng survey noong 1998. Anong nangyari? ERAP ang naging Pangulo. Okay. Yan ang isang pagpapatunay. Manny, baka nakalimutan mo yan. Number 2, 2010. Number 1 sa mga survey, Aquino. Hindi niya nakalimutan, Sir Mike. Baka nag-practice siya ng boxing noon, hindi niya naalaman yan. Kasi kamamatay lang ni Cory Aquino. Si Noynoy Aquino ang ginawang Pangulo ng Taong Bayan. Number 1 sa mga survey. Ay, dapat nga si Marroas ang kandidato nila yon. Pero si Marroas hindi ganong umangat. Pinalitan ni Noynoy Aquino last minute. Kasi si Noynoy ang hiningi ng tao. Number 1, everyday. Ang survey, Noynoy Aquino. Anong nangyari? Siya ang nanalo. Manny, nasaan yung, anong pinanguhugutan mo? Na sinasabi mong wala. Tulog siya nung panahon na yan, Mike Abe. Nasuntok ni Mayweather, hindi nakatulog, hindi niya na alam. Ang nananalo sa number 1 survey. Kaya ang biro totoo, ang tingin ko, may hangover pa ang mga suntok na Mayweather at ni Marquez sa'yo. Ilang porsyento ba, partner Mike, meron ngayon Tumatawa yung Senator Manny Pacquiao sa survey? Number 8 lang eh. Number 8, 8% eh. 8%, ayun. Napakalayo niyan. Yan, kahit maglupasay ka. Sir Mike, first time yung may manalo na rank 4 na mananalo presidente, si Pacquiao pa. Hindi ka aabot sa 60. Ayun. Kahit maglakad siya mula sa fourth spot patungo ng sa bahay ni Bongbong. Hindi ko alam eh. Baka magkapit-bahay lang sila dyan. Boxing na lang sila ni Mayweather, ni Bongbong Marcos. Diba? Kasi sabi niya, hindi siya naniniwala sa survey. Si Isko Moreno, Dumagoso, yun na rin sinasabi ngayon. Hindi na rin naniniwala sa survey. Pero naniniwala sa kabayo na tumalon. Pagka sila nagpapasurvey, malaki nila. Oo. Halos lahat nata sila. Lamang sila. Oo. Halos lahat nata. Pare sila. Oo. Yung pare-pareho yata yung kanilang reaksyon na hindi na ganun sa survey. Natawa hindi na sila to yung umaasa sa survey. Kasi si BBM yung consistent na nanguna. Pero kung sila sa survey... sa survey talaga, maidugtong ko yung kay Pangulong Duterte. Although si Pangulong Duterte, hindi number 1 yan. Number 1 lang si Pangulong Duterte ng 2016, malapit na. Noong una, number 3 lang. Number 1 si Marrojas at saka biglang humabol si Duterte. Siya, number 4 eh. Talo pa siya ni Grace po. Baka hahabulin ni Pacquiao si Bongbong Marcos. Talo pa siya ng iban. Di ba yun ang rating ni Pangulong Duterte? Parang bakit ako tatakbong presidente, ang rating ko napakababa. Totoo yan, na 2015, ang baba na rating ni Pangulong Duterte. Pero tumakbo siya, pero nung malapit. Bumaba yung rating ni Duterte, Sir Mike, kasi pabago-bago yung mga tao kasi akala nila hindi tatakbo si Duterte, then biglang nagtumakbo dahil kay yung nag-sub si Duterte. So ayun, umusbong yung kanyang survey. Ng election, number 1 na. Ayun. Nasapawan niya lahat. Nanalo. Ayan. Baka yan ang inaasahan ng ilan sa mga katunggali ni BBM. Ang layo. Ang layo. Umaasa si Pacquiao na tumaas. Ng personality ni Digong, ni Pangulong Duterte kay Pacquiao, tsaka kay Dumagoso. Maglupasay kayo, hindi kayo ang layo. Ang layo po ng pagkatao nyo. Pangulong Duterte, grabe ang karisma niyan eh. Magsalita lang, ang tao nagtitilian na eh. Oo nga eh. Si Manny, pag nagsalita, ang sasabihin ng tao, B.O. Di ba? Di ba? Iba ang dating. Di ba si Pangulong Duterte, ang tindi ng karisma niya. Hanggang ngayon, nakita mo nung pag nagsalita. Petik-petik lang, pero ibang may guhit. Rockstar yan eh. May dating sa tao.
Di ba? Lang, pero Kahit na may halong PI pa, kahit may halong PI, nagtatawanan pa eh. Eh, yung ibang kandidato, subukan nila mag-PI. Tingnan natin, pag hindi nag-uwian ng tao. Ang ibig sabihin ni Mike Abe guys ng PI is yung ganun ba? Si Pangulong Duterte, Pero pag si Duterte ang sumigaw ng ganyan, no, magpalakpakan ang mga tao. pag nag-PI, nagpapalakpakan pa eh. Di ba? Nagtatawanan pa. Di ba? Yan naman ang record ni Pangulong Duterte. Oo. Ha? Ano man ang sabihin niya, ang tao Pangulong nandyan, nagmumura. kumulog, kumidlat. Nandyan ang Pangulo. Pag nag-PPI nga, lalong dumadami ang tao eh. Subukan mo itong mga kandidato ngayon. Gumamit sila ng PI. Tingnan natin. Pag hindi nag-uwi, ewan ko lang. Siguro, Yan ang malaking pagkakaiba, partner. ramdam kasi ng taong bayan, partner Mike, yung galaw, yung gawa ng Pangulo. So you mean to say, ramdam ng mga tao ng BO-BO si Pacquiao? Oo. Sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Oo, may gawa siya doon. Kaya nararamdaman ng mga Pilipino. Yun na nga eh. Kaya nung ko pa sinabi ulitin-ulit ngayon, naubos na ang bala ng oposisyon tsaka babanat kay Marcos. Oo nga eh. Kasi Hindi na epekto. limang dekada Sir Mike, naubos na yung bala. Kaya talbog pa rin sila. nilang binabanatan ng Marcos. Tatlong issue lang yan eh. Corruption, martial law, human rights violation. Tatlong yan, limang dekada na. 50 years ng issue. Hindi na, yan na. Ngayon, eleksyon na. Wala na naniniwala. Naubos na nga yung bala nila. Wala na silang makitang panlaban. Kaya yung tao, ano man ang sabihin nila, kay Bongbong Marcos sila. Kaya nga 60%, 63%. Nung nakaraan niya, 67% pa rin sa nakakita ng apak. Ang hirap habulin yan, partner. At sa Mindanao nga, 71% si BBM. Pag binasa mo yung by region, halimbawa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, grabe. Yung huling survey, nung lumabas doon sa Google, pinalabas ng kampo ni Lini, sila ang number 1. Nung ilabas ng Google yung totoo, by region, partner, BBM. antindi. Siya yung number 1 lahat. Paano mo hahabulin yun? Oo nga, Sir Mike, number 1 sila sa Facebook. Puro naman mga Arabo yung bumoto. Kahit yung taga Maynila, kulelat eh. Ganun talaga. Yan ang nangyayari. Ilang pang mga surveys inaasahan natin na partner Mike na makikita bago mag-eleksyon? Marami pa yan, partner. Pero marami kasi nagsosurvey. May mga lehitimong talagang business survey. Yan, maaaring monthly. Pero yung, alam mo naman yan, mayroong weekly nagsosurvey. Mayroong daily. Pero yung mga company talaga, dahil hindi biro yan eh. Sir Mike, wag na lang ng daily na survey. Daily rin silang, baka daily rin silang, tawag doon, na gawin. So, dismayado sila daily dyan. monthly gagawin nila yan. Meron pa yung mga malalaking company dyan, siguro 2 hanggang 3 survey gagawin pa na. Okay na lang yung monthly na survey kasi monthly ang kanilang lungkot. Kung everyday yung survey, everyday din yung lungkot. Yan. Pero yung mga maliliit, anytime pwedeng gawin yan. At yung mga survey na ginagawa, random naman yan. At iba-ibang tao yung nag-survey. Nagpa-participate dyan sa mga surveys na ginagawa, partner Mike. At saka, alam mo ba ang ginagawa nila ngayon? Ayun nga, pinapalabas nila, nagkadayaan na. May nanalo ng presidente, may nanalo ng vice president, may nanalo ng senador. Sino gumagawa niya? Yung mga desperado. Ayun. Kinukondisyon ng taong na kayo bumoto, nadayanan namin kayo. Huwag kayo bumoto dahil tapos ng eleksyon. Yun ang dating ng mga, kaya nga ang paliwanag ko, ang dami nag-PPM sa akin, nag-chat sa akin, huwag kayong maniwala dyan, ang eleksyon ay sa Mayo 9. Sir, bakit ito may figures na ganito? Kasi nga ang purpose niyan, madismaya ka. Habang nadidismaya ka, nawawalan ka ng ganang bumoto. Oo. Kasi minanalo na pala eh. Kaya huwag kayong maniwala dyan para lumakas ang loob mo sa araw ng eleksyon. Salamat sir, ganun ba yun? Oo, ganun po yun. Ngayon, inuulit ko sa television. Habang kayo nakakatanggap ng ganyang report, nadidismaya kayo. Habang nadidismaya kayo, tatamarin kayo na bumoto dahil alam nyo minanalo na kahit hindi totoo. Yan nangyari. Nanalo yung... So take note guys ha. Huwag magpadala sa fake news ng oposisyon. Especially sa mga kalaban ni BBM. Baka mawala kayo ng gana, hindi kayo boboto. Wag, boboto tayo. Kahit anong fake news na ipalabas nila ha. So, wag kayong maniwala na sila tumaas ang kanilang survey. Dahil ang BBM, consistent na mataas ang survey natin. Taiwan nila. Nanalo yung kalokohan nila. Huwag niyong pansinin yan. Di boboto ka sa eleksyon kahit na bumabagyo. Boboto ka sa eleksyon kahit may trangkaso ka. Kasi hindi ka naniniwala sa mga fake na yan.
Hindi naman pwedeng tapos ng eleksyon eh. Yes. Hindi naman papayag ang COMELEC eh. Ang daming ganyan, partner. Ang dami. May mga figures. Meron na nga 12 senador eh. Meron. Resulta. Meron na. Lumalabas na. Oh, wow. O di ba kung ikaw ay na maniniwala doon, Hindi na sila talagang boboto. magagalit ka at hindi ka naboboto kasi ninanalo na. Pero hindi nga totoo yan. Sinisira yung diskarte nyo. Dinidiscourage kayo. So huwag kayong pa-discourage. Huwag kayong pa-stress dyan. Fake news yan. Yes. Fake Correct. propaganda yan. Yan na yung galaw nila dahil hindi nila mahabol yung leading candidate eh. So yung butante nila ang sinisira. Yung butante ang binababagsak ang moral. Yan ang strategy. Madumi ang politika sa Pilipinas. Kung hindi nila napabagsak yung kandidatong number 1, ang moral at lahat, hindi nila kaya. Sobrang madumi kasi yung iba yung mga kandidato magsisinungaling para lang manalo. Babagsakin. Yung mga followers ang sinisira. Like kagaya ni Isko Moreno. Bubulahin pa si Duterte para i-appreciate para siya raw ang i-endorso. Di lang sinungaling yung ganyan. Plastic eh. Yung mga followers ang pinababagsak ang moral. At yan ay nangyayari na ngayon dito at sa abroad. Kaya relax lang kayo. Huwag kayong paggamit. Huwag kayong magpanik. Don't panic. Ang eleksyon sa Mayo Don't pa. panic. It's Magtawa organic. naman tayo kay Tatay Digong, Pangulong Duterte. Ay, siyempre. Talagang titiyakin niyang magiging mapayapa at walang dayaan. Talagang ginagawa na ng paraan yan. Kaya nga tinawagan na yung atensyon, di ba, Partner Mike, yung sa COMELEC. Tsaka kahapon. Kagad. Kahapon, kinausap na yata yung armed forces at saka military. Ayusin ito. Ayaw ng Pangulo ng magulo. Sabi ng Pangulo, di ba, sinabi ng Pangulo kay Pastor, kay Chairman, sa Davao, pupuntahan ko ang mga magugulo. Ang manggugulo. Di ba sabi niya? Pupuntahan niya. Grabe. Sipin mo, Commander-in-Chief. Pag nagpunta yan sa magulong lugar, buong sandatahan, nasa likod niya. Ganong katapang ganon ang dating. Yun ay pagpapatunay na hindi niya kukonsintihin. Yes. Hindi niya papayagan ang gagawa ng kalokohan. At katunayan, kung di ako nagkakamali kahapon yata, parang nagkaroon na ng command conference. Kinausap na ng Presidente, sinabihan na yung armed forces at PNP. Ayusin niyo ito. Hindi ako papayag. Huwag nating payagan ang masasamang elemento, lalo na ang terorista at komunistang manggulo sa eleksyon. Yan ang bilin ng Commander-in-Chief. Kaya ang taas ng moral natin. Kaya huwag kayong maniwala sa mga fake propaganda, fake news. Mai-stress kayo, kumain kayo ng masarap, matulog at hintay ng eleksyon. Subscribe to SMNI News. Okay, yan ang mensahe ni Mike Abe guys, na huwag tayong magpauto sa mga kalaban ni BBM kasi gagawin nila ang lahat ng mga propaganda para lang matalo si BBM. So alam naman natin na number 1 tayo sa survey ngayon with BBM. So tuloy-tuloy lang, huwag tayong what do you call that, magpadala sa kanilang mga fake news na ang layunin nila ay tayo ay ma-discourage mag-vote. So vote pa rin tayo guys during election kahit anong mangyari, okay? Alam kong mananalo si BBM, mananalo tayo at tuloy-tuloy na ang pagbabago. Hindi naman pagbabago, tuloy-tuloy ang ating sa sinimulan yan Duterte ang pagbabago hanggang kay BBM. Continue the pagbabago. So, hanggang dito na lang po. Okay? So, mag-comment down below sa reaction na binanata ni Mike Abe si Manny Pacquiao. And don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest news. At the same time, like and share this video para kumalat sa mga friends and families natin. Okay? So, have a great day. God bless everyone.